Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Wala na po tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng hapon, nakalabas na ang bagyong Goryo sa ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay bagyang humina after mag-landfall dyan po sa may southeastern portion ng Taiwan kaninang tanghali. Sa ngayon, yan para rin po ay nasa typhoon category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 140 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 230 km per hour. Pero meron pa tayong inaasahang paghina niyan habang magkakaroon po yan ng interaksyon dito sa southeastern portion ng China. So palayo na po yan sa ating bansa at wala po tayong nakikitang pag-recurve niyan at pagbalik. Dahil dyan, napabawasan na rin po o halos wala na po yung epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero kung papansin nyo, itong ating satellite image, meron po tayong mga kaulapan na epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Dahil po sa ating habagat o southwest monsoon, gamitin na natin itong malawak nating satellite image, meron tayong matataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan. Dito sa western section ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Northern Mindanao, kasama po dyan ang BARMM, maging dito sa area ng Socsagen. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa Palawan, Western Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang natitirang bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila, patuloy tayong makakaranas ng maliwalas na panahon, maliban lang pagsapit ng hapon, nagkakaroon tayo ng mga isolated o localized na pagulan o yung tinatawag nating afternoon showers at thunderstorms. May kasunod ba itong bagyong si Goryo? Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, meron tayong mga grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa at maging dito sa western section ng ating bansa. So medyo unstable po yung ating atmosphere sa ngayon. At base rin sa pag-asa, meron tayong inaasa mga posibleng sirkulasyon na mabuo dyan po sa mga sirkulasyon na yan o yung parte ng ating inflow ng hangin o yung ating southwest monsoon. Silipin naman natin yan. So narito po ang tropical cyclone threat potential ng pag-asa. So yung kulay pula, yan po yung dating bagyong Goryo o yung ating bagyong may international name na Pudol. Kaya kulay pula yan dahil naging bagyo na nga po yan. So nagkaroon po yan ng tropical cyclone na sirkulasyon. Again, ito pong mga dilaw ay nasa katamtaman or low to medium chance ang magkaroon tayo ng vortices o pag-ikot o sirkulasyon dyan po sa mga area na yan. So ito po ang areas ng eastern section ng ating bansa mula August 13 hanggang August 19 at meron din tayong posibleng mabuong dito po sa may area ng West Philippine Sea at magpapatuloy yan sa susunod na linggo. So ito pong mas malayo, medyo inaccurate pa po yan dahil marami po pong posibleng magbago. Pero ito pong mas malapit, mas pataas na po ang accuracy niyan dahil malapit nga po sa mismong araw ng pagtaya. So meron tayong mga posibleng mabuong low pressure system dyan po sa eastern section ng ating bansa at maging dito sa West Philippine Sea. So yan po yung part ng instability ng ating atmosphere dahil do sa ating inflow ng southwest monsoon o doon sa ating habagat. So again, patuloy natin yung babantayan in the next few days sa mga posibleng mabuong circulation o low pressure system dito sa loob at posibleng sa labas din ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito na po ang huling pagtalakay natin dito sa bagyong Goryo, ang bagyong may international name na Pudol dahil tuluyan na po yung lalayo sa ating bansa. Muli ako po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.